The death toll from the collapse of a 9-story building in Pampanga has risen to 4. And for the details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta yung search and rescue operations at ilang hours nga ba usually before it actually turns into a retrieval operation? Hi Denise, sa ngayon patuloy or walang patid yung ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad dito nga sa gumuhong 9-story building here in Angeles City, Pampanga. Ang sinasabi nila, hindi pa nila maideklara into search and retrieval operations, no? At walang specific na sila mismo, no? Tignan natin kung meron pang certain number of hours or days bago nila i-shift into retrieval operations because they're still hoping na meron pa rin buhay na makukuha or buhay na makukuha mula sa gumuho na gusali dito nga sa Angeles City. Patuloy yung ginagawang thermal scanning at pag-ikot ng mga K9 units para malaman kung may mga signs of life, may mga heartbeat or mga body heat na mararamdaman dito nga sa guho or sa pinaka debris na nagkalat. Kasi medyo challenging dahil yung description ng mga authorities para siyang pancake. So imagine yung 9-story building na nagpatong-patong sa pinakailalim kung saan yung mga barracks located ng mga construction workers. And so right now, aside from the 4 na casualties na recorded from the accident or the incident, meron pang 17 na hinahanap. But this number is just according sa foreman ng construction. Ibig sabihin, hindi pa kasama rito yung sakasakali, yung mga vendors sa paligid. So, isa pa yan sa mga inaalam din ng mga otoridad dahil patuloy sila nag-account even from the families na mga naghahanap dito sa lugar. Okay, Mon, of course, everybody's hoping na meron pang makuhang signs of life. Pero yung thermal scanning, pati yung mga K9 units na ginagamit, how are they able to make sure that they're covering all areas nung gusaling bumagsak nga to make sure they're not missing anything? Yes, they divided the whole structure into 4 quadrants. No? So para mas madali at talaga ma-utilize lahat ng mga rescue teams and other officials or authorities na nag-handle ng search and rescue operations. So sa 4 quadrants, talagang sector by sector na sine-check ng mga authorities yung mga areas para walang makaligtaan at walang ma-miss na mga area kahit paano. So yung 4 na nakuha na, these are, or some of these are actually alive pa kahapon, nakakausap pa, pero bumigay na rin ang kanilang katawan pagkaalis dito sa pinaka-debris na tumapon sa kanila kaninang umaga. At this point ba, Mon, may idea na ba tayo kung ano yung cause ng collapse na yon? Ano na bang naging result ng initial investigation? Alam mo, Denise, wala pa rin talaga silang masabi in terms of ano ba yung pinaka-cause na collapse, no? Kasi nga, ang sinasabi naman, wala naman do earthquake o lindol na naranasan nung mga oras na yon ng gumuho itong gusali. Ang sinasabi, meron daw naranasan nung Saturday na thunderstorms and malakas sa hangin. Pero sobrang minor or petty naman ito, sabi ng mga authorities, para magpa-guho or magpa-collapse sa naturang gusali. May mga ilang residente sinasabi, kamulan din daw ng yelo, pero these are parang kwento pa lang, no, ng mga residente. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa ngayon kasi, nakafocus pa rin sila sa search and rescue operations and even sa investigation further dito sa pinaka-incident, talaga, it will come afterwards down, right, na makumpleto at talagang masabi na they will shift into retrieval operations. Denise. Siyempre, kailangan tignan mo kung yung mga permits nila, if the building is up to code sa mga material na ginamit. Pero may binanggit din ba, Mon, kung if there will be charges filed over this collapse at ano yung mga posibleng kaso at sino-sino yung mga pwedeng kasuhan? Yung mga developer ba, yung owner, kasama sila dyan? Definitely, there will be liable dito sa nangyaring pagkaguho ng gusali and most probably those will be the owner and the contractor na kasama dito sa naturang construction. Pero yung mga charges, inaalam pa ng LGU kasi nga ang sinasabi nila, kompleto naman daw sa papeles
talaga nakapag-apply ng business permit, ay construction permit rather, no? So, yung 2023 in-apply, 2024 nag-start yung construction until now, matagal-tagal na, no? Dahil nga siguro baka budgetary concerns. Pero ang sinasabi nila, may mga information kasi na aside from the 9-story building, meron pang initial plan na magtayo ng swimming pool on top of this supposedly hotel na tinatayo. So ito yung bagay na titignan din ng LGU dahil nagpas na yan or wala na yan sa usapan na 9-story building na kanilang in-apply sa lokal na pamahalaan. So again, these are still under investigation at patuloy pang inaalam din na LGU yung tungkol dito. Ang hirap kasi ngayon, wala pa rin nakikipag-ugnayan mula sa may-ari at even contractor itong gumuhong gusali. Okay. Sige, let's leave that right there for now. Thank you for that update. News 5 correspondent, Mon Gualtes.